padre de pamilya. Yan si tatay, papa, ama, at daddy. Sa kanya nakaatang ang malaking responsibilidad upang ang pamilya ay lumaking maayos at mabuhay ng matiwasay. Siya ang nagsisilbing lakas ng bawat miyembro na kakapitan sa anumang pagsubok. Siya rin ang katuwang ni nanay sa tamang pagpapalaki ng mga anak at sa pagpaplano ng pamilya. Ang mister ko po ay masipag magbanat ng buto sa aming pamilya. Ang tatay ko ay mapagmahal. Ayon sa National Demographic and Health Survey noong 2008, nasa 51% ng mga kababaihan ang gumamit ng family planning methods. Samantalang 49% ang hindi. Base rin sa datos, nasa 34% ng mga babae ang gumagamit ng modern method at nasa 70% naman ang traditional method pa rin ang ginagamit. Katwiran ng ilang mag-asawa sa ganitong paraan, hindi sila mahihirapang planuhin ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Volunteers doon po sa baba sa ating medical mission. At syempre, ngayong umaga, kasama po natin ang mga kapamilya natin. Saan ba galing pa nga ba? Kundi, suki-suki. Ang mga taga-National University College of Pharmacy and Nursing, Manila. Mga future doctors ba ito o nurses? Pre-med ba itong nursing? Yes, magdo-doktor pa. Pang-doktor ba? Well, abangan natin kung magiging doktor kayo o mag-a-abroad o dito sa Pilipinas magsisilbi. Ayos lang yan. Proud na proud ako sigurado. At sigurado akong proud na proud ang inyong mga ama sa inyo, di ba? Tsaka mga nanay. At dahil nga po bukas ay Father's Day, kaya't bida ang ating mga tatay ngayong umaga. At para ipaliwanag ang mga papel ng mga tatay sa pagpaplano ng pamilya, lalo na ho sa pagpili ng family planning methods, kasama po natin ang suki nating OB gynecologist si Dr. Diana Sarmiento. Hello! Ako itong ganyang kagandang asawa, sigurado kung masaya si tatay. Hi, Doc. How are you? Good morning. And happy Father's Day po sa inyong lahat. Doc, napag-uusapan na po natin yung role po ng ni tatay sa family planning. Bakit po kailangan na kasama ang ama? Actually, yun nga ang nakakaligtaan ng madalas ng mga ama, no? Alam niyo po ba na sa ating society, 80% ang responsibilidad ng nanay sa pagpa-family planning. Talaga? Ang pagdidesisyon ay kadalasan nasa nanay. Pero dapat po ito ay shared responsibility. Dapat po hati ang nanay at tatay sa pagdidesisyon sa pagpaplano ng pamilya. Dok, paano yun? Sabi niyo 80%. Yes, so, paano yun? Parang si nanay na lang nag-iisip ng paraan? Or pag kunwari dumadami ang anak, ang sinasabi ni tatay, bahala ka na? Nakakalungkot man, no? Pero totoo yun. Dito sa ating society, naiiwan lagi ang pagdidesisyon sa nanay na dapat kasali talaga si tatay, ang father nga sa pagpaplano ng pamilya. Pero paano nga ho ba pinag-uusapan ng mag-asawa? Unang-una, kadalasan sinasabi ko, pag buntis pa lang yung nanay, dalin mo si mister sa pagpapacheck up. Hindi lang ikaw ng ikaw kasi dapat yung mag-asawa. Kasi nanay at tatay ang gumawa ng pagbubuntis, dapat silang dalawa ang pumupunta pag nagpapa-check up para na pag-uusapan din namin yung mga susunod na steps. No? Hindi lang doon kay baby, kundi pati kay mommy. Yes, oo. Pero yung support ho, gaano kalaki naman yung suporta ng ama? Malaki dapat ang suporta ng tatay, ng ama, sa nanay, lalo na pag siya ay buntis, pag nakapanganak na, pag-uusapan yan, o kailan tayo magsusunod na pagbubuntis, or ilan ba ang plano nating anak. Dapat Hindi ito na pag-uusapan. I mean, in general terms, doktora. Madalas hindi. Nakakaligtaan ng mag-asawa yon. Hindi sila nauupo o, honey, ilang anak ba ang plano natin? Sana ho, hindi yung bahala na kung ilan ang ibigay na lang. Dapat po, nasa plano ho yan na gusto natin by the time we're 50 years old, makapag-retire na tayo, hindi nagpapaaral pa rin tayo hanggang may edad na tayo. So, inuulit ko po, ang family planning ay hindi lang po paglilimitan ng anak. Hindi po namin sinasabing limitahan lang ang mga anak. Pinaplano po kung ilan at ang pagitan ng bawat isang pagbubuntis. Nabanggit niyo po yung pagitan. Ano nga ho ba yung tamang spacing?
Okay. sa Ideally, pagkakaroon ng anak? ang pinakamaganda po ay 18 to 24 months. So kung maaari, 2 taon bago magbuntis ulit ang nanay, dahil yun yung the best time para makarecover yung katawan ng nanay at maibigay yung the best pag-aaruga dun sa kanyang. Ano ho ba ang mga, kumbaga, mga pwedeng gawin ng mag-asawa? Okay, natutuwa ako kay Roy, kay Daddy Roy, kasi tumulong siya sa pagdidesisyon. Mukhang nag-volunteer pa siya gumamit ng condom. Pero marami actually choices. Pwede silang gumamit ng pills. Marami tayong mga pills ngayon from trusted and reliable brands na nagbibigay ng benepisyo ng family planning. Aside from that, merong additional benefit of preventing anemia kasi meron silang laman na iron. So may mga pills na ganyan with added benefits. Meron din namang condom. So alam na natin yan. Nakakaprotekta sa family planning, nakakapagdulot ng family planning, contraception, at nakakaprotekta laban sa mga sakit na nakakahawa dahil sa pagtatalik. Merong ding injectable. Para dun sa mga medyo makakalimutin, ayaw may iniinom araw-araw, pwedeng magpa-injectable, dadalaw sa doktor or sa midwife, at magpapa-iniksyon. And meron rin yung IUD. Dun sa mga medyo mahabaan na, yung gusto longer period of protection, mas mahaba ang panahon na sila ay protektado, pwedeng mag-IUD. Yun nga po, nabanggit naman po ng isang pamilyang na-interview natin, si Rodolfo at Edith. Itong IUD, takot si Mrs. gumamit ng IUD dahil meron daw siya nakitang ipinanganak ba na may nakakabit sa lumabas. Lumabas sa noo yung IUD. Oo nga, nangyayari po yan. Pero kung minsan, may pagkukulang din yung pasyente. Kasi po ang IUD, So, noo ng bata ito. maaring nanganak siya, nabuntis siya ng may IUD at nakadikit sa water bag, sa bandang noo. No? Ang pagkukulang ko minsan ng pasyente dahil 5 hanggang 10 taon ang ibang mga brands ng IUD, kuminsan hindi na nagpapacheck up sa doktor. Baka hindi na po tama ang posisyon ng IUD dahil every 5 years ito, hindi taon-taon nagpapacheck up. Dapat pag naka-IUD, nagpapacheck up para makita kung nasa tamang posisyon pa rin. Dahil kung maling posisyon, maaaring mabuntis. Alam niyo, puntahan po natin yung mga misconceptions dito po sa mga birth control methods, no? Katulad ditong IUD, sinasabi na baka daw naman nasasakal yung arin ng lalaki kapag ang babae naman ay gumagamit ng IUD. Okay. Yan nga po yung kailangan. Tinatanong nyo po sa doktor, hindi po sa sabi-sabi lang ng kapitbahay or kaibigan. Ang IUD po ay may sinulid, pero napakaigsi po nung sinulid. Ito nga po ang ginagamit kong pangsukat Ito po ay 3 to 4 centimeters. Mula dun sa IUD, susukatin 3 to 4 centimeters at gugupitin. So kung ganito lang po kaigsi, hindi po masasakal ang ari ni mister. At yung sinulid ay gahibla lang, parang buhok. So, hindi Napakanipis. Hindi po mararamdaman rin ni kakabit mister. yung IUD sa ari ng lalaki? Wala Hindi rin. po. Okay, malinaw yan, ha? Nakakapigil nga ba ng regla ang injectables, Doc? Ito po ay totoo. Nakakapigil ng regla ang injectable, pero ito ay magandang epekto sa katawan. Ito nga pong injectable ay ginagamit para maiwasan ang cancer sa matres. Dahil pag naka-injectable, numinipis yung lining ng endometrium na pag ito ay napabayaang kumapal, nauuwi sa cancer. Kaya yung mga naka-injectable, manipis ang kanilang lining, hindi sila nireregla, protection yan laban sa cancer sa endometrium. Hindi ba ano yun, parang Doc, hindi normal kasi syempre hindi nagre-regla ang babae. Hindi ba masama yun? Totoo yun, kinokontrol natin yung pagre-regla ng babae, pero sa maganda naman ang epekto sa katawan, hindi naman nakakasama. Okay. At ito naman, ano naman po ang payo niyo, Doc, sa mga mag-asawa tungkol naman sa pagpaplano ng pamilya? Okay, so unang-una, sana si Mister sasama kay Mrs. pag nagpapacheck up at taon-taon ang pagpapacheck up. Pangalawa, hindi lamang ang family planning ay hindi lamang nililimitahan. Hindi namin sinasabing itigil ang pag-aanak. Sinasabi po namin sa family planning, proper spacing. So kung maaari, 2 taon ang pagitan ng bawat pagbubuntis para maalagaan mabuti si baby. Salamat!